Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at nandito tayo ulit sa episode ng Basehan ng Bawat Break It Down. At papanoorin natin na yung laban ni J-Dogs at ni Ruff Pre sa mga pinaka, alam nyo, mga prominenteng makata ng flip top na mga nag-aapoy at mga nagbabars, pare. So gusto ko nga pala shoutout nga pala kay Utol J Black sa Dark Horse Clothing, shoutout nga pala sa Crown Manila, shoutout sa Rooftop Cafe, shoutout sa Alpha Guard. Wag na natin masyadong patagalin to pare ko kasi pakiramdam ko medyo mahaba-habang reaction video to kasi ng mga bars talaga naiintindihan ko yan. Alam niyo yun, tangina na grabe ko maghimay eh. Alam niyo yun, so wag na natin masyadong patagalin. Let's go. Pangatlong taon ko pa lang sa flip top, tapos pangatlong na din, kaya sobrang sarap lagi sa pakiramdam na mapasama sa pinakamalaking event ng taon. Tangina ay de mamaya na lang siguro. Kasi basta tangina. Sa kung pag-uusapan ng battle rap. Yun, sinasabi nila parehas daw kaming nandun sa technical side. May mga similarities din yung style namin. Dito sa laban na to, kumbaga makikita mo sino talaga yung mas mangingibabaw sa kung paano niya dadalhin yung sarili niyang estilo. Kaya alam mo na si M-Site yung estilo niya. MD ba ito nagsalita dito? Yung galing niya sa pag-i-English. Uy, yun, si M-Site yung estilo niya. Yung galing niya sa pag-i-English. Uy, gagi, tangina mo site. Baluga ka daw mag-English, sabi ni Rap yan, hindi niya lang dinidiretso. Yun, kaya yun, makikita mo talaga na veterano na siya at sobrang sanay na siyang gawin tong gantong klase ng art form. Kasi nung mga previous battles ko parang buhos lahat, focus lahat. Tapos nung huling battle parang ginawa ko yun pero hindi siya gumana. Kaya ngayon parang tinesting ko na petiks lang. Parang tignan natin kung papatayin kita sa gantong paraan. Yung ganun no, parang may mga minsan na mangilan-ngilan din talagang mga MC na nagsasabi na once na sobrang pinaghahandaan mo yung laban, dun pa hilaw yung lumalabas. Pero pag hinahayaan mo lang, tayo na minsan mas maganda pa daw yung kinakalabasan, pre. Kalimutan ko sino nagsabi nun eh. Tangina na ito, di yata talaga magsasalita yun, dito. Site, salamat sa pagkakataon. Alam kong ikaw yung pumili nitong laban kasi alam ko wala pa ako dun sa level nyo para makalabang ka, pero ginusto mo to kaya gawin na natin. Wala akong ibang planong gawin ngayon kundi talunin ka lang. Gusto kong pakita sa'yo na may dahilan kung bakit nandito at gusto ko ding isipin mo na nagkamali ka tas na pinili mo akong kalabanin o pinili mo makalaban sa daming pwede mong kalabanin ngayong ahon. Kaya putang ina mo, galingan mo nga, hype ka kasi gagawin ko lahat na makakaya ko para durugin ka pa, human. Yeah, love. Putang ina na ito. Sa lahat ng battle MZ, pre, po tayo na si MZ yung nakikita ko lagi may dalang ganito eh. Pawisin din siguro to, no? Tapos ayaw mag-towel, kaya para maiba, nagdala na lang siya ng mini electric pan. Isipin mo, no, champion ka, tapos palagi ka may dala mini electric pan. Let's go! Rafyan versus M-Site. Inang ina. Sino pa ba mga di na-upload dito? Okay. M-Site, Rafyan, EJ Power, Beatroom. Sunod na kaya yung sa amin? Tingin ko maganda din naman yung laban namin eh. Flip top, out 16, day 1, pampitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito, lahat na nagtiis, kanina pang madaling araw, lahat ng bumiyahe na napakalayo. Flip top, pagingay para sa parating nating laban, oh. Shoutout sa ating mga represent collab. Shoutout sa Hypebeat, Real Jokes Clothing, Black Manila, Crown Manila, Flip Top Beer, Toyo Wear, Pinoy Pawn Stars. Mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay M-Site. Amen ako. Yes, sir.
Yes, for the- Do your fucking thing. Do your fucking thing. Let's fucking go. You ain't ready for the shit, bro. Do your fucking thing. Putang ina. Halimaw mag-reels. Nakikita nyo ba ako doon, pre? Eto ako. Tangina may video. Halimaw mag-reels, pare. Isa akong halimaw. Anyways, pre, nung day one, isa to sa mga nagpainit talaga ng, alam nyo yun, ng gabi. Tanginang yan. Kasi yung mga unang laban daw, ano eh, medyo may error daw yung audio. Speaker sa likod yata, di gumagana, no? Tapos nung etong dalawa na, parang nai-stress na nga si Boss Arik dun eh. Parang nakikita ko siya, kung wala siguro to sa tamang edad, umiyak na to si Boss eh. Kasi namang problema na talaga siya. Pero eto mukhang naayos-ayos na yata ng konti pa lang. So may mga sablay-sablay pa rin sa audio. Mukhang first time yata nangyari sa flip top yung ganong klaseng error sa ano. Anyways, game tayo, pre. Who the fuck you think he is? Who the fuck you think he is? Shoutouts High Minds. Putang na. Shoutouts High Minds. Shoutouts Shoutouts High Minds. Cripply ba sinasabi nila? Kung cripply sinasabi nyo, tangina nyo lahat. Shoutouts High Minds. Shoutouts Killion's Shift 74. Unhinged Clothing, shoutout sa kanila. Lahat ng tulong at suporta. At High Pete, nabanggit ko na, linya-linya, shoutout sa kanila. Ay, sa kaliwa naman, galing pa ng baras para sa inyo. Bigay na lang Let's go. Sino mag-aakalang dalawang batang nakatakda ng makalampagang mga ampanang di inasahang maabot habang nandun sa bayang tila ba parang walang pag-asang magkapangalan bila makata ngayong kasama Tangina ng mga mo. talang nagtataasan. Yo! Yeah. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman magaling yan. Mga boss, pag round ni M-side, wag nyo nang ayusin yung mic. Total di naman siya babainggan. Game! Ano yung mga ekong ganun, tanginang yan. Game! Sami. Sami, sino Sami? Hey, Sami. Mga camera, pakibaba. Mga camera, pakibaba. Enjoy natin to. Flip top game. Nanalo ng coin toss. Si Rafian, pinili niya ba una? Si M-Side, tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin. Unang balat. Ako 16 kayo M-Side. Gigi. Tangina naka all white pa si Zayt, no? Yeah! Shit! Rinig nyo ba ako? Puking ina nyo, boy! Pasensya na ako sa dulo. Yung pagkakarinig nyo, mintis. Kasi, tignan nyo naman yung kalaban ko, pagdating sa technicals, may mga difficulties. Kaya boss, freestyle. lakas niya yung audio na yan, putang ina, para masulit yung konsyerto. Para pag sinapak ko yung ulo na ito, rinig hanggang dulo yung echo. Tangina mo. Freestyle shit. You're not ready for this shit. You're not ready for this shit. Who the fuck you think this? Tangina, nag-intro pa yan. Tangina, parang autistic na inagawan ng laruan. Oh, teka. Baka may nagsusulatan angle na naman dyan, kagaya kay Slack 1. Oh, hindi ako nagpipredict. Hindi pang gugulang to. 2025 na, ang pangit namang makarinig ng mananalo ka lang sa akin kasi ang dami mong tagasulat. Bro. Mga kapag natalo, feeling deny. Parang ano, sarcastic si Zayt no, na putang ina mo, lagi mong ginagamit yung salitang bro. Mga kapag natalo, feeling dinaya. Allergic lang ako sa mga tulad mo. Pwes panay para hindi ka na panay bintang ngayon, mararanasan mo mismo kung anong aabutin mo sa mga sulat ko. Last Vuelta, nasuffocate nung naubusan ng kahanginan itong gago. Siya daw ay ahead of his time, so advance. Tapos naiwan ng Erops. A moment of silence for the late Rafian. Para di ka na maiwan, pare ganto. Double meaning shit yan eh, no? For the late Rafian, parang pinagmumukha niyang patay na si Rafian. Tapos tayo na naiwan kasi ito si Rafian pre nung gubat sa aeroplano. Moment of silence for the late Rafian. Para di ka na maiwan, pare ganto. This time, mauuna ka sa plane pagtapos kong i-check in yung body bag mo. Pero, nung dinayo siya sa Cebu,
Feel at home daw siya at tanggap siya ng crowd. So hindi na siya iba. Paanong di magiging at home sa gubat? Gubat din sa kanila. Kawawa Shopee sa inyo ah. Palaging naliligaw tapos kapag tinawagan, Sir, malayo pa ba? Oo malayo pa ba? Ilang nyug pa ba? Diretso lang daw, sabi sa rider, nawalan ng signal, bumalik lang nung nasa Laguna na. Kaya pala medyo demanding to sa mga battle, kasi sa malayo ka pa nang galing. Bakit? Ako din naman ah. Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Siya ay muli pagpapala. Boom, puking inang mo. Gagi. Medyo dragging yung bukid jokes ni Zayt, no? Pero, tongin na mo ang panghugot yun. Ang ganda nun, pre. Tingnan mo ako, nasa harap mo kahit ang layo ng agwat natin. Putangin, magaling yun. Agwat natin. Ako din naman ah. Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Siya ay muling pagpapalain pero di nga akalain na libingan na pala ang huhukayin. Kasi pagtapos nito, kahit ABS-CBN, hindi na to kayang buhayin. Dating mahaba mag-set up, biglang nagawa 1-2-1-2 na, 45, naka na ang Jumo Jordan. Paano? Panay ang panonood sa mga battles namin, hindi na reaction yon. Ang tawag doon, tutorial. Nagpapanggap na batas pero wak nakapag inyo na pag-alamang mga dalamagaan. Kahit na pagandaan, wala ka na paraan, mag-review ka pa man, babagsak ka sa bar. Tangina, tapos para gumanda yung resume, mandadamay ng mga kilalang pangalan, tapos idadaan sa wordplay. Pues, 1,000 cuts yung foreplay, sabay budbud ng asin sa mga laman na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak ng bar na parang toll gate. Since you wanna meet the old gods, you need to die the old way. Yes, sir. Tangina mo. Kasi Gagi, ang ganda. Yun yung malupit din kasi talaga eh, no? Tayo na yung mga ganun niyang, mga ganun niyang English. De, pero maganda yung pre, kumbaga, old gods, you need to die the old way. Alam naman natin, di ba, na parang yung mga parusa nung unang panahon ay sobrang bubrutal, pre. Di ba? Tapos parang pinagmumukha yung, tangina mo, gusto mo ng old gods, you need to die the old way. Simple lang, pero yung setup bago pumunta doon, pre, parang budburan ng asin, 1,000 cuts. Ganun yung foreplay, budburan ng asin na parang Salt Bay, bla 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 bla, toll gate, old gods, old way. Puta, ano ba ito pinaggagawa ko? Di ko nga alam talaga. Pero maganda yan, pre, sa pandinig ko. So, pakiramdam ko yung tumatak na ni Zayt sa akin na super duper haymaker yung yung agwat natin. Nasa harap mo ko kahit ang layo ng agwat natin. Tas eto, tong you need to die the old way na to, putang ina. na sa panggagamit ng pangalan ng sigaw para makadagit, tapos body bag na gamit lang ay banat na hilaw. Pag may kilalang nadawit yan ay matik na hahatak ng hiyaw. Talagang kakapit ng kakapit yung mga walang bitaw. Tingnan mo si Ari ko, napapabilib. Ganyan ang construction. Parang blueprint, technical. Well, ganyan lang talaga yung mga in-check excited pag may kinakatay na rap-rap parang Yulin Festival. Oh, porque tinawag na aso, tangina, nagpi-feeling bully na. Ilang taon ka na dito? Magti 3 years. Sa paningin ko, rookie ka. Sinadya ko mauna, magbilang na mga tingga na sasaluhin mo na parang binulag ako si Rizal. Bang, di pa nakaikot bariling ko. Pila nang mapapila ka sa mga baguhan na. Hilaw pa, pagpapapanisin ko. Di ka na kailangan padala ng paras pataas. Ako na yung bumabadya sa level mo. Gagi, mukhang ibang Zayto na hindi siya yung typical na parang nagbabars lang siya saka nagwo-wordplay, no? Mapapansin natin yung pagkakatahi-tahi ni Zayt, magaganda rin pre. Di mo alam mo yun, yung parang di mo alam kung naka-multi ba yun, naka-flow ba yun, pero tangin na maganda sa pandinig pre. Hindi siya madalas ganito at para sa akin sobrang solid yung round 1 niya. At ang pinaka-tumatak sa akin na dalawang haymaker pre, yun ng yung old way saka yung, ano ba tawag doon, yung malayo yung agwat natin. Tas solid din yung pagkakatahi niya. Hindi niya, alam mo yun, tinamad na minadali niya lang pre. Abisa yun, yung mga simpleng flow niya doon, mga pa-multi-multi niya, yung mga may tempo niyang banat, putang ina. Solid, M-Site, bibigyan kita ng isang salute.
Pahinga na round 1 ni Rapian, pre. Let's go. Tanginang to, yun na yun. Walang kwenta na challenge. Lalagay niya daw yung body bag ko sa airport. Gago, sobrang bigat ko. Magbabayad ka ng additional sa baggage. Tanginang to, call out ako ng call out. Yun yung sinasabi, di ko inasahan. Di naman kita kinall out, tas gusto mo ako makalaban. Bobo ang puta. Kamusta? Malapit na pala magpasko. 11 buwan ang nakalipas bago mapagtanto. Walang pake kung sino man ang dasalan na santo. Kung marame-rame pa rin nasasawi sa bagyo, sila ba o ako? O kayo, tunay na may kasalanan. Kung binubuwis ang buhay, buwis lang mabayaran. Sweldo ko'y binawasan upang bahay malabanan. Tayo yung nagpakahirap, sila lang yung mayaman. O tangina, ano bayan, kamusta na ating bayan? Mas nakakatakot pa sa palabas ni kabayan. Nandun sa kaban ng bayan, ang kaban ng bayan, wag po sanang barilin na lang bigla dun sa tambayan. Puta, tambay. Shoutouts kay POV. Pang mga tropang nag-i-SF na yung POV sa mga taong B. OBOB. Overtime hanggang sa magkaroon ako ng Rolly. Namatay muling nabuhay, ganyan nga si Loki. Sobrang lakas ng tama, puta, baka ka mag-OD. Sunod-sunod yung hits, kala mo si Flo G. Sunod-sunod yung hits sa flip top, parang stress na nagyosi. Mas bobo ka ba sa mga taong nagsasabing, ang pangit ng ahon kasi wala si Idol Senyo at Loni. Yayabangan mo lang naman ako ng mga nauwi mong trophy kasi champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Pero kung isa buhay champion yung usapan, sino una nyo naiisip? Sino una nyo naiisip? Si... Slack what? Corny yun, sorry. Diba? Wala ka dun, tropa! Pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona! Kasi kung di nyo alam, Champion, corona. 2x2 at isa buhay champion po siya. Ako na nagsabi kasi mamaya iyayabang mo din, di ba? Tangina, pinagmamalaki yung mga kampyonatong di niya naman nakuha mag-isa. Kasi nung 2x2, obvious na nag-sharing sila ni Shernan, ni Poison, ni Pistolero. Isa buhay na may binigay ni Lepram para lang matuloy ang iyong kwento. Ano ba? Parang napansin ko lang, pre, unang 1 minute siguro ni Rafay nag-rebat siya, pre. Nag-rebat siya doon kay Zayt. Tumama naman, pero para sa akin hindi siya pang knockout talaga ng momentum. Tingin ko lang bilang nagmamarunong. Tapos yung tumakbong 1 minuto parang napunta siya sa ano ba, sa bayan eh. Parang may nakarinig ako, sa bayan, sa kaba ng bayan, ang kaba, parang tungkol sa Pilipinas. Para sa akin, sakto lang din yun. Pero tangina mo, hindi siya tumatama kay paring M-Zite. Ano pa ba? Tas tingin ko, mukhang ano siguro, mukhang napaganda yung idea ni Zite na, kasi pakiramdam ko kahit siguro manalo si Zite sa toss ko yung pipiliin niyang mauna eh. Kasi mukhang may sinabi siya ditong sinadya ko talagang mauna. Pinili ko talagang mauna, di ba? Parang dun sa round 1 niya. Tapos yung angulo niyang nagsusulatan na naman kami, parang ganun. So eto mukhang nabutasan niya rin tong angulong sinasabi ni Rafian ngayon. Ba? Tangin lang yun. So, malupit pala si M-Side, no? Ni Pistolero, nag-sharing sila ni Shernan, ni Poison, ni Pistolero. Isa buhay na may binigay ni Lepram para lang matuloy ang iyong kwento. Alam ko ang sikreto. Yung galawan sobrang lazy, itong Christian naging Quiapon. Kung sa bagay, sa kakampi mo ng si Slakwan ang galing na si Lebron at Michael Jordan, di lang mag-isang nag-champion. Wala yun. Pre, it doesn't matter. Kasi kahit gaano kadaming titulo ng mga 3Gs na to, may kita na squatter. Fuck you, sabay Stone Cold Stunner. Kung sasabihin mong champion ka sa tryouts dahil magaling ka na freestyler, nahihibang ka na boy. Walang pake kung magaling ka mag-freestyle, si JD nga tinuruan pa lumangoy.
Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Madadama mo yung dalang init, mahahalata sa iyong panaghoy. Kung pakiramdam mo'y nasusunugan ka ulit, boy! Galing sunugan din yung apoy. Kalisunugan din yung apoy. Feeling ko baka sinasabi niyang ano, nagbumatil sa sunugan to si Raf eh. So baka ganun siguro yung bars na sinasabi niya doon, pre. Pero para sa round 1, pre, mo malinaw na Zayt yun, no. Obserbasyon ko sa round 1 ni Zayt yun nga, mukhang mas direkta. May dalawa siyang para sa akin na tumatak. Yung, yun yata na ulitin ko na naman ba. Pero sige, para sa inyo, no. Yung malayo agwat natin sa yung you need to die the old way. Tangin na maganda yun. Tas yung pagkakatahi din ni Zayt, pre, mukhang bihira siyang gumanon. Tas yun nilagay niya kagad sa round 1, pre. Mukhang, ano ba tawag doon? Mukhang gusto niyang labangan si Rafi pagdating sa ibang elemento. Na kung sakaling parehas man tayong teknikalan na ito, tangin na magle-level up ako sa ganito, pre. Mumulti ko tong sobrang lala. Parang ganun yung shit ni Zayt dito. Tapos yung kay Rafi naman, parang yun nga, yung round 1 niya, yung first up nun tungkol sa bayan, pre. Tangin na mukhang sakto lang siya, no? Tapos yung meron siyang ano, alam mo yun, parang may mga two-liner na utangin na nakalimutan ko lang kung ano, no? Pero maganda. Pero para sa round 1, tingin ko lang, no? Tingin ko lang M-Zayt, pre, round 1. Pakinggan natin round 2 na ito ni J-Dogs. Panginang yan. Sino nauna niyong naisip pag isa buhay champion? Diba? Iba-ibang pangalan. Banu ka, pre. Di mo lang narinig yung pangalan ko. Natural, 10 kami. Tanga puta. Tapos Medyo sakto lang yun, pre. sabihin mo, tinatanggalan mo yung mga kampyonato ko, tinatanggalan mo ng patunay. Kung nagkasabay kaya tayo, tingin mo magcha-champion ka ng tryouts? Kung ako nakasabay mo, debut battle ko, isa buhay. Game! Sa loob, Medyo sakto lang din yung rebat na yun, pre, ni paring M-Zayt. lamang ng isang laban, ang dami niyang tawag sa kalaban. Bitch. G. Pre. Bro. Baka may alam kayo. Man. Tama. Man. Men. Kay JD, tama ka na do. Do. Tapos parikoy. Tapos kay Saint Ice, best friend. Para ma-rhyme niya sa living legend, best friend. 6-7. Kaso nung 6 a.m., sabi mo, 6 save them kasi 6-7 at nag-6-7 and Ben sa 7-11. Tapos irarhyme mo lang yung legend sa best friend. Tingin ko parody siya sa parody siya sa sa tangina sino ba yun? Mukhang si Poison yata yun eh. Yung sinabi niyang tangina mo, niraray mo yung ganto sa ganto tas yun mukhang teka putang ina, kailangan ko pa ba teka sino ba yung putang inang yun? Ay parang kay 30 yata eh. Condolence sa chocolate. Yun yata yun, pre, yung laban ni 30 Kizaki. Oo, tingin ko yun. Tapos mukhang parody siguro yun na parang ginawa ni Zayt ng pa-joke. Kasi yung 6-7 yun nga, yung nag-ano yun sa Facebook na yung kamukha ni Bayani Agbayaning si Zeke. So, yun. 7-11, tapos irarhyme mo lang yung legend sa best friend. Ang lupit mo naman, pre. Tanginang rhyming yan per nursery. Kaso ang dami mong sablay na tawag para kang bias na referee. Kasi kung usapang tira lang, parang Sean Marion tinapat nyo kay Jordan. Kumbaga ito yung half court, tapos ito si Long Bam. Gusto mo ng hardcore? Yes, you're gonna go down. John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion, ako si Rodang. Gusto mong para kang landlord, sabay na ghost town. Na parang Warzone, ikaw yung orphans. Eto, dito sila nagiging magka-match pare. Sa mga paganto-ganto nilang mga teknikalan, no? Pa 1-2-1-2. At feeling ko aware siguro si Zayt na putangin na alam ko magaganto ka. So magaganto na rin ako. Teka. Ito yung half court, tapos ito si Long Bam. Gusto Naka-rhyme scheme pa, no? mo ng hardcore? Yes, you're gonna go down. John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion, ako si Rodang. Gusto mong para kang landlord, sabay na ghost town. Na parang Warzone, ikaw yung orphan. Sa mga warlords, ikaw ay pawn lang. Kung ikaw yung dark horse, ako yung Trojan. Ina mo.
Kaya ka wag kang umastang pastar pagkat yung mga banat general, akala mo may ranggo. Ngayon, wasak nung binigyan ng break na parang sinargo ni Django. Kaso, di daw ito nauubusan ng gun bars. Parang naka-unli si Cardo. Di daw ako makakaporma, kala niya nakachinelas pa rin nung sinabing may Rambo. Pero pwede rin ng handgun. Diyan sa galing flood, walang silencer pero may mananahimik. Walang body bag, ibabalot lang to sa garbage bag. Abangan nyo sa bahayan magsiswimming. Sa tenga mo itong warning shot, bang bang! Alingaw-ngaw yan na matining. Parang hustisya sa atin rap, for the views na lang, wala nang hearing. Wala nang pandinig pero kamay ko ang magdidikta ng gagalawan mo. Boss, bakal daw ang kamay ni Terminator, oh. Buti naman at alam mo. Sa katawan mo'y magpapantay ang bilang ng mga balakot basyo. Sige, sayaw! Nang matauhan to na parang ubando. Di mo ako kaya sa gan... Na matauhan to na parang ubando. Ang ina, hindi ko alam yun, pero ang unang pumasok sa isip ko, pre, yung ubando, yan yata yung pinupuntahan ng mga mag-asawa na pag hindi na bubuntis yung lalaki. Hindi, pag hindi na bubuntis yung misis nila, ubando. Di ko alam kung tama ako, no? Tama ba ako, mga pre? Baka pwedeng paano na lang, pa-comment. Di naman at alam mo. Sa katawan mo'y magpapantay ang bilang ng mga balakot basyo. Sige, sayaw! Nang matauhan to na parang ubando. Di mo Pero kung yun, solid yun. o kaya sa ganto. Nagkamali ng tinapat. Paano bida kung kararating pa lang ni Zoro na sawi ka na agad? Oh, hiniwa-hiwa siya eh, oh. Tangina. Kalagitnaan pa lang ng battle. Yun na yung tumapos na punchline. Kumbaga, setup pa lang patay na, di na siya umabot sa grand line. Tayo na, Diego, gets yun. Baka One Piece na naman yun, pre. Umabot sa grand line. Tangin si MP3, kala mo talaga nanonood ng One Piece, oh, dito si MP3. Tangina mo, ha. Eto yan, oh. Gagi. May One Piece ba sa ano? Surigao. Tangina, partida yun lang alam ko sa One Piece, ha. Oh, Zoro. Tapos Poseidon na binuhat yung mundo. Ayan na yung evidence para maliwanagan kayo. Paano ako pupuruhan kung kaya kang patayin ng mga reference na walang kinalaman sa'yo? Katulad ng... Gandang punto nun, pre. Putangin na simple lang, pero putangin na maganda yun. Kung kaya kang patayin ng mga reference na walang kinalaman sa'yo. Katulad ng Four Horsemen. Oh. Teka. Ilusyon din lang naman yung mga likha mo, kaya alam kong di ka delikado. Pwede mo rin naman akong tawaging Four Horsemen, kaso nga lang sa dami ng tricks ko sa entablado. Chinecheck lahat ng boxes na parang talent scout. Ang daming trapdoor sa ilalim, gamay na gamay yung underground. Kung sa kalye naman ay street magic. Buti pa sa baraha, pag sinabi mong stop, may namamarkahan. Habang tong alas ng baras, mawawala ng di man lang natatandaan. Kaya wag kang tawag ng tawag, kaya wag kang tawag ng tawag, ikaw lang din mananagot. Di ka star, di ka diva, di ka king, you're not a goat. At bago pa ako mag-good night, gusto mo mag-disappear? Pues manood. So look me in the eye, now you see me. Bam! Now you don't. Sir. What? Tangin mo sa gaano ka. What? Tangin lang yan. Smooth na round 2 pa rin mula kay parang M-Zite, pare. So, mas binalansa niya dito yung bar sa jokes, pre. Parang ganun. Pero mukhang sabla yung unang dalawa niyang rebat. Di niya naagaw yung momentum kay Raf. Pero eto di sa pag ano, mukhang wala din naman ano no? Parang wala din naman masyadong nakuhang momentum siguro si Raf yun nung round 1. Pero yun. Ano ba? Di ko matimbang kung mas mabigat ba yung round 2 ni Zite kaya sa round 1 niya. Pero mukhang mas trip ko yung round 1 ni Zite kaysa sa round 2 niya. Sa tingin ko lang, pre. Ano pa ba? Yun, basta natanda ko lang, nag-bar siya ng 6-7, parang gano'n. Tapos pinilit niyang, ito yung rhyme scheme niya din na medyo mahaba, parang gano'n eh. Bradshaw, ito yung choke slam, ito yung landlord, ito yung ghost town, ito yung blah blah, mga gano'n, pre. So, kumbaga, smooth na round 2 mula kay MZ. Pahinga na ng round 2 ni Raf yan, pare ko eh. Yeah. Reneg.
I don't have plans to use gun, boss. But since you start... Yun grand line pa pala pre. Tingin ko siguro baka may mga references site na hindi ko din magets, no? Kaya parang sa akin sumakto lang. Pero malamang baka sa ibang tao mas mabisa yun. I don't have plans to use gun, boss. But since you started it, bro, you hold tight. I was looking for a work from home job, but my bullet on sight. This ain't a close fight. For me, ain't a challenge. I'll put you in a casket. If you want, we can do this again in a different fucking language, pero... Baka sabihin nyo, tunog foreigner. At isipin nyo na big fish. Ginaya ko lang siya kasi ganap na ganap yung pag-i-English. Tanginang to, nung laban nila ni MP3, bumpa, bumpa! Laban nila ni MP3, no? Gago! Nung napanood ko yon, sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang LT. Naaalala ko yung mga tropa ko sa'yo pag may inuman, napapa-English din pagkaharap yung MP. Tanginang to, nag-English lang siya. Nag-English siya, oh, di ba napanood nyo yun? Nag-English siya buong round. Para isipin nyo na dapat makalimutan nyo na yung there's only one name that you can found. Tangina, sobrang takil na nun to, lalo si Sandikata na yon. Ngayon mo lang naisipan mag-English? Tangina, sobrang whack ni MZ. Sa bagay, ba't siya magre-rebat ng English noon? Ngayon lang naman nauso yung chat GPT. Tangina, gumamit ng computer. Tingin mo fire yon? Kahit gumamit ka ng AI, may iwan lang ako ng AI kung siya si Iverson, gago. Pero, bago ko simulan yung round 2, if that's fine, palakpakan muna natin siya kasi nagpabidding siya na umabot ng 14K para sa nasalanta ng bagyo at landslide. Legit, man. Yeah. Patunay na ang pagtulong wala sa layo, sa distansya o sa milya to. Kaya magpapabidding din ako pang abuloy para sa maiiwang pamilya mo kasi yung asawa mong si Ani, nasan si Ani? Huwag na natin siyang i-add. Si Creeply lang naman yung kupal na dinamay pa yung asawa mo't anak. Kupal ka, pre. Kupal. Tangina mo, Rapi, ang pakyo ka, hayop ka. Hindi, ano siya, pre. Ano ba? Tangina na ito na hindi. Si Rapi ang pre, naging tropa ko yun simula nung pagdayo namin sa gubat, no? Kasi tangina sabay kami nag-grab papunta sa venue. Ganun nga pre, yung mga battle MC po tangina nagiging magtutropa lang din siguro yung pag alam mo yun, nakakahalubilo mo na sa nakakakwentuhan. Nung una, tingin ko kay Rapi, sabi ko tangina mukhang ano to mukhang nerdo to De, joke lang. Parang yun. Tapos tamang banding kami doon ni paring Rapi yan sa gubat, tangina. Parang loloko ko siya noon, sabi ko, tol, ano? Parang pagdating namin ng airport, sabi ko, Rap, putang ina, asan ka? Sumama ka sa akin, tangina, kabisado ko to, tong Cebu. Di ko alam mo naniniwala siya doon, pero parang ginagago ko lang naman dyan. Tapos nung pag-akyat niya dyan sa stage, pre, di lang nakita off-cam, no? Pero bago kasi mag-start tong laban na to, yun nga yung nasabi ko kanina, medyo mahina yung boses ng mga tropa. Yun si Rafian naman, nakaupo lang dun sa may bandang gilid. Tas parang nung napatingin ako sa kanya, puta pinagpapapakyawan ako eh. Putang ina. Kaya yun, pinakyawan ko lang din siya pabalik. Kumbaga yan na yung ano ko, reply, pare. Anyways. Asawa mo't anak, kupal ka, pre. No, di ba? Tangina yun, text back, putang ina. Kupal. Ay na ito mga taon to, sumunod din eh, no? Pero paano kung theoretically speaking, nakita mong si Ani nakabulagta dun sa lapag? Pagkapalo ng martilyo, yung ulo niya agad nag-crack, ay hammerhead na parang shark. Tinatanong mo siya, Ani, Hammerhead, parang ayos ka lang ba? Habang yung dugo walang tigil sa pagbulwak? Okay ka lang ba? Sobrang critical niya, Kap. Habang tinatanong mo siya ng, Ani, are you okay? Mapagtatanto mong smooth criminal tong rough. What the fuck? Horrorcore, sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misi, syempre sunod agad. Di ko alam pre, pero po tayo na trip ko yung mga ginagawang ganyan ni Raf eh. Yung parang kinakat niya yung dulo, tapos ano, change topic siya kagad. Di ko alam, para sa akin, ngayon pa lang ako nakakita ng naggagaganto. Yung parang tinitigil na ano. Para sa akin ano, malupit para sa akin. Di ko alam kung para sa inyo ba, ano tingin nyo? Sang-ayon ba kayong malupit yung mga ganun? Para sa akin, no, kasi kakaiba eh. Alam naman natin na minsan pag kakaiba, medyo, dalawa lang yan, it's either pambaluga or magaling. Para sa akin, nagagalingan ako sa ganun ni Rafian. Horrorcore,
sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misis, syempre Simple sunod lang, no? agad yung mister. Kaya saksakin ng Chris sa tiyan si Christian para di na pamarisan. Tuhog yung laman parang kebab, tas luluwa pang intestine yan. Tignan natin kung masasalba ng paniniwala pinsan. Ngayong mamamatay ka na, pakita mo sa kanila if you'll be born again Christian. Pero dahil Sam daw ang buhay ng hayop na yan, pagkagising niya pa lang putap, diretso ground and pound. Pangkabib yung submission, pangkabib yung grappling, pwede ka mahuli ng submission sa isang maling galaw o UFC reference. Baka di na niyan magets. O baka maging Muslim tong Christian pag na-Islam, mga ka-Chev, what the heck? Bugbugin tong may alter ego, yan ang aking strategy. Pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong batirisa. Binigay mong enemy. Oh, tangina mo. Gago ang last nun, pre. Battery. Tangina mo. Aking strategy, pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong batirisa. Binigay mong enemy. Solid yung double meaning na yung pre, no? Hindi ko alam kung delay ba yung tao, pero mukhang eto yung malupit kay Raffian eh, no? Parang i-spit lang siya ng mga bars niya. Wala siyang, tingin ko wala siyang pakialam sa tao, minsan nadadala lang siguro siya dun sa mga pakumpas-kumpas ng kamay niya, no? Pero base sa estilo niya, pre, kahit idire-diretso niya yan, putang na pag nakabitaw siya ng, alam mo yun, parang nakabitaw siya ng isang malala, putang na maghihiyawan niya na, minsan madidelay lang din talaga yung tao, lalo na pag yun nga, syempre, daming tao dyan. Mas madalas dyan siguro, mukhang nakapokus sila sa palap trip, no? Pero, yun, para sa akin, mabisa yung pre, yung mga paganon-ganon ni Raffian na parang kahit idir-diretso niya, putang ina. Bars na bars. Hindi ko alam pinagsasabi ko ngayon, pre. Gutom na ako, eh, putang ina. Mukhang mali yata pag reaction video ko, putang ina yan. Buisit. Si Everready, baka magsampa ng alter ego, yan ang aking strategy. Pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong batirisa. Binigay mong enemy. Ever ready battery, tas yung kasong battery, di ba? Batirisa, binigay mong enemy. Di man lang na energizer, you should try harder. Pero, Everready, battery, energizer, Motus. Pero yung Motus ay yung kulto nitong si Christian na nagbibigay liwanag sa mga di nasisinagan. Pero totoo ba yung sinabi ni MP3 na di mo sila binabayaran? May lumapit sa akin galing sa inyo, di ko na lang papangalanan. Sabi niya, may as sa Motus pero si Kuya Site lang nakikinabang. May kinikita sa YouTube, may pa-entrance pa yung kada linggo niyang pagpapalaban. Tubong lugaw na palayan. Tapos di mo man lang sila mabigyan kahit panggoto. Galit na galit ka sa gobyerno kay Marcos, si sobra mong bobo. Anong pinagkaiba niyo? Sa Motus, ikaw yung presidente na binubulsa yung pondo. Tangina, yung mga Motus MC, kung binibigyan mo ng tip, hindi sana ibibenta ni Vicente ng doble yung ticket. Gago ka, pre. Pero buraot na urakot na hindi tumutupad. Pero ano pa nga bang aasahan nyo sa site kundi kumukurap? Kaya walang pakisaliga mo, Brad. Pambobo ka, umay. Time is gold ang aking motto sa buhay. Kung gusto ng champion na to, hantingin mo din ako pag sumali ako next year sa isa buhay. Malupit yung round 2 ni Raffian, no? Napansin ko lang mukhang meron siyang, yung mga unang, yung first up ng banat niya, parang meron akong naririnig na banat na, alam mo yun, parang narinig ko na, yung on-site, yung mga ganun. Parang may mga ganun lang. Para sa akin, medyo nabawasan lang yung effect. Pero, yung bandang kalahati na, yung parang ever ready, yung kasong battery, putangin na solid yun. Solid din yung may as sa Motus, pero ikaw lang nakikinabang, putang ina mo Zite, parang may mga paganon-ganon niya. Yeah, Zite, ano ba yung shit na Zite? Parang pinaka tatandaan ko moment ni Zite yung sa Grand Lane lang no? Tapos hindi ko pa na-gets. Tayo hindi ko alam no, pero nung live para sa akin kala ko Zite Parang tingin ko Zite to nung live. Parang yung 1 and 2 mukhang nakuha na ni Zite ng live. Pero dito naman sa replay, di ko alam pre, parang mas nakakuha siguro ng medyo momentum si Raffian nung second half niya. Na kala ko malinaw na nakuha ni Zite yung round 2. Hindi rin pala talaga.
kumbaga sobrang, ngayong video no, sobrang dikit, tas hindi ko alam kung para kanino, parang naging ganun yung dating no. Pero para sa akin yung 1, Zay talaga yun na malinaw. Tas nung etong round 2 naman, nung live para sa akin yung round 2 para kay Zay, kala ko medyo malayo yung pagitan. Pero ngayon, tangin na dahil sa video, hindi ko na alam kung kay Zay pa ba yung round 2 pre. Hindi ko din masabi kung kay Raf yan no. Bahala sila dyan, putang na, manonood na lang ako. Pakinggan natin round 3 ni M. Zayt pare. Let's go. Tanginan to. Pati yung angle ni MP3, nasilip pa niya. Kala mo talaga sa FRBL may TF sila. Tangina mo. Pag ako nagpapaliga, eto makinig ka. Kung kumita man, siguro matatawag mo na, di mo alam kung papalarin. So para pala maging tunay ka, dapat pag nagpa-event ka, ni Katiting, wala kang kitain. Ganun ba? Tanginan to, ako pa mag-a-adjust. O sige, kumuha ka ng sasakyan, tapos magsakay ka, libreng angkas. Tapos umiikot ka, 4 na taon, paikot-ikot araw-araw, sa kukuha ng panggas. Wala ka kasing alam eh. 10,000 lang premium mo nung nag-champion ka. Sa amin, 50,000. 50,000 real talk. Tanongin yung mga nag-champion. 50,000 premium namin. Real talk lang. Real talk lang. Hindi ko alam no. Si MZ, kilala ko to bilang isa sa pinakamalupit mag-rebat. Pero mukhang putay na pasablay-sablay ata yung mga rebata natin ngayon pare. At yan din siguro yung ano no, yung sugal din talaga sa rebat no, na pag naka-rebat ka na maganda, putay na solid yun. Pero pag may rebat kang ano, alam mo yun, mas natatawa pa ako sa ano eh. Alam mo yun? Maganda yung punto. Tangina na, don't get me wrong. Maganda yung punto ni Zayt pre. Pero natatawa ako dun sa mga adlib niya pang, tangina mo, 10,000 lang kasi tip mo eh. Sa amin, 50,000. Parang batang nangaasar na. Amin. Real talk lang, real talk lang. Tsaka may tip na kami, tanga. Late yung info mo. Gago. Gago pala ito eh. Okay. Gago pala. Yun na yun. Galingan mo pa. Galingan mo pa. Putang ina mo. Ang inalit. Diamond. Diamond. Pero palag nung 2 on 1. Kumbaga, buy one, get one. Para kang freebie kung tutuusin. Kagaya ngayon, isang hingi ko lang, kung mataas ang value mo, ba't ang dali mong kunin? Eh palagi kang ang ino-offer pag may nawawalan ng kalaban. Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero, diamante, baka puwit ng baso kasi palagi kang nasa mesa. Available. Tayo na, ang ganda nun no. Simpleng punto lang pre. May crowd reaction man o wala, pero para sa akin, bars yun. Palagi kang nasa mesa, laging hinahanapan daw laging si Rafian daw yung ano pag walang kalaban. Simpleng ano. Baka Parang hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko ngayon. No? Mukhang Maria ata yung timing na panonood ko, no? hindi ko sinasabing Sorry. wala kang kwenta. Pero, diamante, baka puwit ng baso kasi palagi kang nasa mesa. Pero alam yung bars yun, no? Available kapag yung iba, hindi available. Anak ka naman ng puta. Parang nakakalat na basura. Alangan namang walang kumuha. Ako ang lunas para matutunan mo na di lang pakapalan ng mukha para mauna. At bago ka pa maging mukha ng liga, aba, pangatawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa sa mukha, katawan, parang ano ba? Body bars. Parang ano. liga, aba, pangatawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa sa GL sa rally, tapos wala ka din naman punyeta. Rizal ka ng Rizal, tapos di ka makita sa luneta. Pero bakit nga ba hindi ito pumuboses? Natural! Takot mawalan ng benepisyo tong si Iho. Mawawala yung #1 sponsor niya sa mga event kapag pinerwisyo yung munisipyo. Sample, pinadala ng paras. Ulul, wala naman daw nagsabi sa'yo na pumunta ka dito. Si Looney ba pinadala ng Cebu? Si EJ pinadala ng Colorado? Ginagawa niya yan kasi gusto niya sa kanila siya ang hero. Gets naman. Gusto mong dalhin yung lugar mo kung saan ka man nakikigera. Kaso pagtapos, Mayor, nirepresent ko po yung bara sa flip top, penge pera. Diba? Maraming mukha.
Di ko alam kung totoo, no? Pero mukhang totoo. Pero hindi ko din naman sure. Maganda lang yung pagkakasilip to ni MZ na parang sisiraan niya si Rapian dun sa ender niyang pinadala ng baras. Tang ina mo. Umihingi ka ng pera kay Gob or kay kung sino man yung leader sa inyo. Puking ina ka. Tapos parang ano niya din dun sa paninita ni Rapian kay GL. O kung saan ka man nakikigera. Kaso pagtapos, Mayor, nirepresent ko po yung bara sa flip top, penge pera. Di ba? Maraming muka ang korupsyon. Hindi lang to sa flood control. Mga mata maging bantay sa lahat ng pagkakataon. Napasok na't nililimas pati laman ng lumang baol. Ninanakawan at lahat yung aso nyo, hindi man lang kumakahol. Tangina, bars ako ng bars, wala pa rin nakukulong. Ano mo to? Ganto pinagkaiba ng sumali ng tournament kasi kapag nanalo, may mga mai-inspire. Sa mga sumali ng tournament kasi kapag nanalo, magkaka-PS5. Tapos hindi daw pineperahan yung kultura. Tanga, yung paglaban ko sa'yo, may halo tong pera. Business to. Kaya bawal pabaya. Pero kung usapang kultura, boss, alam mo kaya ko tong patayin ng libre. May bayad pa kaya? Yeah. Walang father time sa battle rap. Akin ang legacy at history. Kukunin ko pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring. Shoutout kay Derrick. Tangin ang ganda nun, no? Ako, Derrick Rose fanboy ako, pre, no? Parang wala akong pakialam kay Kobe, kay Bryant, o kay LeBron. Kay Kobe, Bryant, LeBron. Hindi, kay Kobe, kay LeBron, kay Jordan. Para sa akin, pre, sa NBA talaga si Derrick Rose yung ano ko. Para sa akin, plus points yun. Kumbaga sa punchline na yun, 8 points. Tangin na parang Derrick Rose na hindi na pinaulan na ng highlights. Parang Derrick Rose na hindi na injury. Pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring si GL. Now ready for this shit. Now ready for this shit. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring, pero si GL tinutime pa rin. Talagang kulang pag ganto. Ako sa loob ng isang buwan versus Mot versus Blaser. Sa sobrang basic mo, naisip kong kumuha ng 3. Ano, mayabang? Real talk lang. Ano, pag ako gumawa, ang tawag nyo, maling asal. Boss, nag-i-echo ha. Pabawas mo na. Boss. Ano, mayabang? Pag ako gumawa, tawag nyo, maling asal. Pag mga baguhang wala pang napapatunayan, ayos lang magyabang, tapos kami, bawal. Future goat? Tangina, isa kang agresibong baguhan na may potensyal. Ganyan ka lang sa battle. Tangina, walang hassle, indestructible. Kahit diamante, drug yan basta sa tamang angle. Tangina mo. Gagi, lakas ni Zayt dito, pre. Tanginang yan. Tingin ko hindi naman pamigay lang yung round 2, no? Pero para sa akin, malakas yung 1 saka yung round 3 ni Zayt dito, pre. Trip ko dito yung Derrick Rose bars niya, pre, no? Tapos yung neto. Kahit diamond drug yan, basta sa tamang angle. Tangina, maganda yun. So, Now ready for this shit. Kaya pa ang isip at mas tatawa din sila sa mga kagaguhan nila. now ready for this shit. Kaya pa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon. Marami mang bullshit. Ang ganda din ng punto ni MZ na ano, no? Parang putang na mo, hindi ka malupit, pre, sa kang agresibong baguhan na may potensyal. Parang napakasimple lang, no? Pero parang pagaling kay MZ, tas parang sinasabihan niya yung, syempre si MZ, tangin na, binulbul na to sa ligi. Etong si Rapian, 3 years pa lang, no? Parang pag kay MZ galing, mukhang, alam mo yun, mukhang sampal siya. Mukhang sampal yung dating. Tangina na ito ni MZ, may abang. Kaya pa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon. Marami mang bullshit. May mga importanteng bagay pa rin mauuna. I-discredit nyo lahat ng achievement ko. Sige, lahat kunin nyo na. Pandemic champion, walang sikat na kanta, sabayan nyo pa ng malutong nyong pagmumura. Pero lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, hindi nyo yun mabubura. Now ready for this shit. Now ready for this shit. Tangina, man.
Gagi. Tingin ko isa sa bumubuhat sa mga Roses Zayt, yung mga ender niya pala, no? Solid yung punto niya doon, doon sa ender niyang yun. Tapos yung ender niya din sa round 2, naalala ko yung now you see me, now you don't, motherfucker. Solid na round 3 kay M-Zayt, pre. Ang ganda ng 1 niya, saka yung 3 niya. Yung 2 niya, hindi ko lang siguro naintindihan yung iba. Pero para sa akin, alam niyo yun, medyo ibang Zayt to, no? Kumpara dun sa mga nakaraang laban niya na parang dumadaan lang din yung mga punchline na parang, alam niyo, magaling yung bars pero parang hindi ganun ka-quotable yung dating. Unlike dito sa pinapakita niyang mga pinagsusulat niyang mga solid, pre. Tumatak sa akin sa round 3, yung Derrick Rose na injury, yung tamang angle, saka yung punto niyang, yung punto niyang isa ka lang baguhan na may potential, putang ina ka, parang ganun. Solid yun. Pakinggan na round 3 ni Rapian, putang ina eto. Mukhang naaalala ko pa ng konti yung mga shit niya dito. Pero, what the fuck? Pakinggan na round 3, let's go. Kailangan niya yan. Tangina, lahat nung ginawa niya, lahat ng ginawa mo dito, inuungkat mo. Kung totoong ginawa mo yan dahil sa pagmamali, ba't sinusumbat mo? Di ba? Gago, tapos nagribat pa ng tungkol dun sa hindi nila binabayaran. Gago ka ba, pre? Saan daw siya kukuha ng panggasta nga? Magtrabaho ka kasi. Tanginang tuhok, pinagkakitaan yung mga MC tsaka yung liga, bobo ang puta. Kaya daw hindi siya naggumante kay Abra nung dinis siya sa control. Kasi meron daw siyang self-control. Ulol, ang dami mong imbento. Alam naming di ka gagante, parang sinapakan ni Abra sa pelikulang Respeto. Yabang-yabang, di pala papalag nung sinugod ka na, pre. Ako, kinall out ko si GL, naglaban kami. Kaso binugbog niya ako eh. Baka sabihin niya, tinalo lang niya si GL. Eh tinalo mo lang naman siya dahil estilo niya, ginaya mo. Ako natalo, aminado, pero sarili ko dinala ko, eto. Nagkaboses ka lang bro dahil siya'y ginaya mo, kay magaling na loro. At tinalo mo lang siya nung di pa dumadating si Zoro. Wala akong alam sa One Piece, pero yun lang. Ako! Tinalo nung nakaraan pero nandito na naman dahil makapal tong mukha ko. Yeah. Ba't ko ikakahiya na nilabanan ko yung iniiwasan ng mga idolo nyo kasi takot matalo? Grabe din talaga yung nagawang ingay ni GL, no? Putang ina nga. Kung kani-kanino siya nilalab, alam mo yun, kung kani-kanino siya itatapat no? Tingin nyo, naka-apekto kaya kay GL yung parang nagbabad siya ng maigi? Kasi parang tingin ko, no, eto bilang obserbasyon lang sa ating imaginary hierarchy sa liga, no. Pagkatapos ng ginawa ni GL ng Vuelta Balentong, para sa akin, isa siya sa nakaano alam nyo yun, yung parang pwede mong itapat kay Looney, pwede mong itapat kay Mot, pwede mong itapat sa mga super duper ultra mega heavyweights na mga battle MCs, no. Pero parang after netong dalawang talo niya, parang biglang nawala siya doon. Ano nyo ba? Ako bilang obserbasyon ko lang naman to bilang battle rap fan. So sa tingin nyo, tama kaya yung ginawa ni GL nang nagbabad siya ng nagbabad? Parang nasobrahan yung yung exposure niya sa stage na tipong tangina yung ginawa ni GL, pre, ang lalala nun, naminin natin sa o sa hindi. So dahil magaganda yung pinapakita niya, yung mga expectation ng tao, alam niyo yun, tangina lumalala na. At feeling ko siguro kaya siguro nagyari siya netong nakaraan kasi yung expectation na din siguro yung kinalaban niya. So kayo sa tingin nyo, ano nga ba ulit yung tanong ko, puta? Lutang talaga ako, pre, gagi. Pero kung i-replay nyo, pre, pasagot nyo na lang yung tanong ko, no? Ayun yung EGL, kung tingin nyo tama ba yung pinaggagawa niya. Pero sabi niya daw magka-Canada na siya, pero ewan ko ba doon sa bukin ng inang yan. Anyways, round 3, let's go. Sumugal ka pa, Brad! Ngayon sunog ang balata, sunod yung balato! Isang dekada ka na dito! Ay, nagalit na si Rap, pre. At ngayon sunog ang balata, sunod yung balato! Isang dekada ka na dito! Ang tanong ko ano na? Ngayon gusto mo ng kalaban, mga baguhan, para pwede mo kaming yabangang ikaw ang nauna? Pag pinatay kita, lahat sila'y magtataka. Kasi patay na yung sight, pero dilat yung mata. Basta!
yung site na, ano, alam nyo, yung site na wordplay, alam mong gamit na, no? Pero mukhang maganda yung pagkakagamit niya dito, pre. Dilapang Tangina kong umasta! Kala mo kung sinong sikat? Tinalo mo nga yung haring araw pero di pa rin sikat. Every ready, isa ka lang po sikat. Sa New York Knicks, nandun sikat. He can do this all day, ganun sikat. Sinungaling, ganun sikat. Oh, Marvel reference bigla. Ako'y walang ibang intention. Gusto ko lang pakitaan si Tobey Maguire ng connection. Tanginan to, ang every ready ay pusa. Kaya site parang malabo, lap trip. Tobey Maguire pusi ka site. Baka Andrew Garfield. Kaya Arik, makikita mo pati ng mga nasa web na malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag nagapak isasak. Tangina, alam nyo ba yun, pre? Ayun na ako. Lagi, so, pakiramdam ko, 90% dito ay naglaro ng Spider-Man Miles Morales. Ang smooth lang noon, pre. Feeling ko pang gamer yun eh. So, tingin ko talagang, pakiramdam ko dun sa baka na tayo, mukhang nabili na talaga ni Rapian yung PS5 niya, no? Kaya nalaro niya na siguro yun. Pero, sa mga di nakakilala kay Miles Morales, pre, siya yung Spider-Man na niga. Nalaro niyo na ba yung Spider-Man to, pre? Parang estudyante siya doon ni Peter Parker eh. Tapos dalawa silang tagapagligtas na ng dimension nilang Pokemon nila. Pero bilang bar po tayo na maganda yon para sa akin. Mo pati ng mga nasa web na malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag nagapak isasak. Pwede niya nga yung gawing punchline eh. No? Parang ginawa niya lang first line. Tingnan natin kung ano ba sinunod niya doon. Malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag nagapak isasak. Tila Morales aming miles pag nagapak isasaksak sa ulo mo basag na tiles para wala. Tingin ko nga pwede niya ipalit yun, no? Pag lagapak, isasaksak sa ulo niya yan. Tatayos, sobrang, ano ba yun? Sobrang layo ng agwat natin, tila Morales aming miles. Mukhang, tingin nyo, mas smooth kaya kung ginawa niyang second line yun. Makitang Pero puta sulat niya naman yun, ba't natin papakialaman, di ba? Putang ina niyo. Kayo talaga, puking ina niyo. nagapak isasaksak sa ulo mo basag na tiles para wala makitang ebidensya itatago yung bangkay. Wala makikitang history parang naka-incognito lang sa site. Pinadala ng Parasite, di mo kaya aking Parasite. Gumagapang to sa ulo na animoy Parasite. Grim Reaper, mas matalas tong dala-dala kong site. Kaya M-site, saluhin mo tong left-right. 1, 2, 1, 2, parang si boss nagchi-check mic kung punches, mala Tyson, you don't wanna test mic. Yun yung... Yun yung sinabi ng maestro before he flipped M na parang nag-west side. Ever ready, you're not ready. Testingin mo na lang ako next life. Tila pusang galabi ng ganang rumaraga sana may headlight. Kaya patay ka na gago. Basag yung mukha mo, makilala ka pa ay malabo. Sobrang pangit ng ginawa ko, tong site naging saito. King M site, King ina mo, saluhin mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang King yung kumanta ng Kulaydo dahil ako. Sarap yan. Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na. Puta niya. Hoy. Tangina. Kagi, hype na hype eh, no? Tangina, ang ganda nun, pre. Wala siyang ender nung laban niya kay GL, tapos parang nilalain mark niya yung Keysight na baliktarin mo yung M-Sight, katapusan mo na. Subukan mo baliktarin tong walang ender, katapusan mo na. Ender. End. Tapos, tangina nyo, kaya pa ba? Pinapaliwanag pa ba yung mga ganun? Tangina nyo, ano ba yan? Tangina, hype na si... Yeah. Who the fuck you think he is? Who the fuck you think he is? Dahil ako, si Rafian, pinadala na... Hindi! Naging barasa lalamunan ng kinilala niyong Diyos! Ender ko ba'y nawala o baka bago pa lang nagsisimula?
tong storya o kaya di pa magtatapos! Adios! Yes, sir! Putang ulo. Gagi, lala ng round 3 ni Rap yan eh, no? Ang inang yan. Para sa akin, round 3, malinaw na Rap yun yung pre. Kahit meron si Zayt nung ano, yung Derek Rose na hindi na injury, kahit meron siya yung sa tamang angle, maganda yung punto niya. Parang rat-rat na eh. Ito yung, alam mo yun, yung technical na mabilis kumonektang sumasapak na sa kalaban, na-absorb pa mahigin ng tao. Pakiramdam ko nagawa ni Rafian yun. Ang lala ng round 3 ni Rafian, pare ko. Ito para sa akin, sa buong rounds nila, ito yung, ano ba, pinakamalupit na round netong laban na to. Yung round 3 ni Rafian, pre. Malinaw na round 3 kay Rafian yun, pare ko eh. Tanginang yan. Anyways, pakinggan natin si Bozarik. MZ versus Rafian, mag-iisipang beses para sa kanilang pareho. Daming punchline ni Rafian sa ano pre, sa round 3, yung Morales aming Miles. Baliktad naman yung MZ, katapusan mo na. You don't wanna test Mike, mga ganun, di ba? Tangina. Technical difficulties kanina, pero tingin ko yun yung mga laban na panalo tayo lahat. Yeah. Boto ng hurado, 4-1, magigay para kay MZ. Thank you, pare. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagkakataon. Maraming salamat. Solid na laban pre. Tingin ko siguro baka naging mali siguro ni Rafian dito yung round 1 niya, no. Pakiramdam ko yun yung pinaka hindi niya okay na round eh, yung round 1 niya. Mukhang haba ng buwelo, no. Pero kung sumabay siguro yun, tipong nakipagpukpukan yung round. Kasi yung round 2 niya nakipagpukpukan pala eh. Pero nung live talaga, kala ko MZ na yung, kala ko malinis na MZ yung round 2. Hindi pa rin pala, pumalag yung round 2 ni Raf na to the point na hindi ko na alam kung para kanino ba yun. Pero yun, classic na laban. Maraming salamat MZ, maraming salamat Rafian, at na-excite na kami sa pagbawi ni Rafian ngayon. Alam naman natin na si Rafian mag-iisa buhay siya ngayong 2026, no? Eto si MZ, ewan ko ba kung ano gagawin nito, kung magkakamping lang ba to, booking inang to, mag-i-enjoy ng buhay-buhay. Pero yun, classic na laban to para sa akin. Huwag na natin masyadong patagalin mga pre. Maraming salamat sa panonood. Hayaan na natin yung mga putang inang oradong yan kung sino pinili nila. Thank you guys. Bye-bye.